Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, this is the perfect time to do it so because we are now a growing family. We are now 7,157 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay guys, ano na? Ang pag-usapan natin today ay medyo ano tayo, no, seryoso lang. Medyo seryoso yung pag-uusapan natin. Actually, seryoso naman talaga lahat ng mga pinag-uusapan natin here dito sa Walk with Lad channel, hashtag Walk with Lad channel. Especially if it contains our political situations, no? Mga personalities natin, mga political events, elections, surveys, etc. Seryoso tayo doon. Okay, ano po, no? Meron lang po tayo nabasa sa Twitter, no? So, diyan sa Twitter na yan or do sa X na ngayon, Twitter dati, ay merong inano, no? Si dating si Tiglaw, secretary ba? So, ayan, ano siya, no? Um, nahihiya daw siya, no? Ashamed daw siya as a Filipino because hindi daw niya matandaan na may prime minister, may mga prime minister o presidente sa buong mundo ng bawat bansa na nalulong, no? Or allegedly na involved sa droga, no? Specifically yung cocaine. Okay? Pero alam naman po natin, hindi po tayo magdi-deny na in the past few months, few weeks, few days, may mga ugong-ugong na ganito na involved na allegedly cocaine addict ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, ilang beses na po ito dininay ng PIDEA, nung election, nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, nanalo na nga siya, di ba? Something like that. Pero hindi po mamamatay-matay yung issue. Minsan inuungkat pa ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ng mga vloggers na malapit sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba-iba pa, no? Sobrang ano siya, no? Sobrang uh, tuloy-tuloy lang, hindi siya namamatay kahit anong gawing pagpatay doon sa issue na yon ay talagang ganun pa rin, no? Nagiging ano na tuloy, nagiging parang marites, nagiging chismis, kumbaga. Ba't hindi siya mamamatay-matay? Minsan nga mayroong isang reporter na naglakas loob na itanong kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya ay hindi daw niya papatulan ito, no? Totoo naman, no? Kailangan hindi naman din patulan kasi napaka-highest level na, no? Ini-imagine ko nga no, kung talagang totoo ito, at ano nangyayari, no? Ano ba nangyayari? Alam naman natin na mayaman si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko rin maisip no, mga panahon na 'yon, hindi pwede no? Ganda naman ang kanyang pangangatawan. Hindi no, hindi ito ang katawan ng isang adik, kumbaga. Pero bakit gano'n 'no? Hindi siya mamamatay-matay na issue. Ako, ito po, for transparency purposes, ako po binoto po natin ito si Bongbong Marcos. Kinampanya pa natin ito. Ilang libo po ang ating nai-convert no, from Bicol area, from Lenny side na bumoto para sa kanya. Okay? Ano lang naman, konting tulong lang eto dito sa ating kababayan from Ilocos Norte na naging Pangulo ng Pilipinas. Okay? Naniniwala po tayo doon. Hindi dahil nag-aasam tayo ng pwesto sa gobyerno, no? Pwede nga nating hilingin siguro may isa tayong kakilala, no? Lately lang man niya kinampanya si Pangulong Bongbong Marcos, pero sumulat siya na i-appoint siya sa ganitong opisina, pero hindi naman siya na-appoint, something like that. Pero tayo, wala tayong hiniling, kinampanya natin siya, okay? Binoto natin siya, sinabi natin sa mga tao na siya ang karapat-dapat at dahil nga dun sa unity, dapat magkaisa na tayo. Ngunit, unti-unti rin naghihiwalay ang unity. Okay? So, yung parang paksyon ng mga Duterte, paksyon ng mga Marcos, di ganun din, no? Ganun din pala. No? Sana pala, binoto na lang natin, kinampanya natin, um, hindi si Leni Robredo pero yung iba sana. Pero anyhow, nandiyan na tayo, no? Nandiyan na po tayo. Ang pinagtataka lang natin, hindi mamamatay-matay yung issue. Hindi po tayo humihiwalay, no? Tayo ay sinusuportahan pa rin natin ang ating Pangulong Marcos. Yung mga nagsasabi po dyan na bayad tayo ng Duterte, bayad tayo ng mga Marcos, hindi po. Wala pong katotohanan yun.
Actually, nagpaparami nga po tayo ng ating mga subscribers. Nagpaparami po tayo ng viewers, watchers, kasi nga po, para po ma-sustain, ma-maintain natin ito, no? Just imagine, almost all of the vloggers, meron po silang mga bayad, mga under the payroll of politicians, political parties, pero tayo po ay independent, no? Nagsasalita po tayo based sa ating pag-iisip, sa ating nadarama, sa ating obserbasyon, sa ating mga nababasa. Okay? Ngayon, sabi po nung isang dating sekretary, nahihiya daw siya bilang Pilipino. Ako naman po ay hindi nahihiya maging Pilipino kahit ano pa kasi Pilipino tayo eh. Ito po ang ating lahi, ito po ang ating citizenry. Kumbaga, no? Dapat maging proud tayo dahil marami na tayong pinagdaanan bilang nation at bilang individual. Kaya maging proud tayo. Okay? Ngayon, ang ano natin dito, ano ba, once and for all, PBBM should categorically deny that he is a cocaine addict. Oh, I know, no? Baka pwedeng sabihin, ay, bakit natin ibababa yung posisyon? Bakit natin ganun? Something like that, no? Eh, maniniwala sa'yo ang tao. Pag nagsabi ka, nagpa-press conference ka or doon sa SONA, na sinabi mo ito at nag-present ka ng ebidensya. Nagpa-drug test ka, etc. At ito pa, isa pa po ito, no? Hinihintay rin to ng ating mga kababayan. Okay? Kung walang katotohanan din yung mga yun, pag i-demanda natin, no? I-demanda natin si yung Maharlika, yung mga nagsasabi si Attorney Glenn Chong, lahat yun, no? Ilaban natin ang ating mga sarili dahil kung hindi natin ilalaban, baka inaakala ng mga kalaban natin na may mga katotohanan ito. Okay? Ayan, mabait na tao ito si Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko naman, mahal na mahal niya ang bayan. Dahil, sabi nga natin, di ba? Kung may mga ganitong issue, bakit pa siya tumakbo? Okay? Eh, alam naman niya na mahuhukay at mauungkat ito, no? At isisira sa kanya, no? Mga ganong bagay. Bakit ganon? At saka syempre, marami pong mga vloggers na nagpapakalat ng mga fake news at maninira dahil hindi po sila nakakuha ng pwesto dahil kinampanya at nag-ano lang po sila, binoto, kinampanya lang kayo dahil po sa kagustuhan na mai-appoint sila sa pwesto. Eh, nung hindi po sila nai-appoint sa pwesto, nagbago na po sila. Tayo naman po ay hindi ganon. No? Wala naman po tayo ni-expect na pwesto, no? Even though we felt na qualified tayo, pero inaano lang po natin ay para sa kagandahan ng bansang Pilipinas. Okay? Kagandahan ng bansang Pilipinas, and then let us do whatever we can do to help the Philippines, to help our company, to help our individuality, etc. Okay? Naniniwala po tayo doon sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin po natin, sa sadyang tingin po natin, no, kahit hindi po alam natin, walang katotohanan nito, once and for all, he will deny that he is such an addict, allegedly, kumbaga, no? Eh, ano, maniniwala sa tao. Mahal namin Pangulo, no? Press conference lang yan, no? Press conference yan, sabihin nyo, hindi po ako addict, no? At ang mga taong ito ay lalabanan po natin. Okay? Lalabanan po natin dahil naninira lang po sila. It's time for us, it's time for you to talk, it's time for you to tell them your story. Because I believe Filipinos will believe on you. Kasi nakakuha tayo ng 31 million Filipino votes. Okay? Electorates. Wherein, in the history of the election, kayo ang pinakamataas na nakakuha in terms of percentage also and in terms of votes. Eh yung votes naman, eh talaga namang dadami at dadami yan kasi ilang milyon naman yan. Pero yung terms of percentage, kayo ni Sara, yung nakakuha talaga, tandem pa kayo. So until now, partners pa kayo, pero yung mga kalaban at kakampi ay nagkakahiwa-hiwalay na, hayaan nyo na yun. Pero ako, ito ang kagustuhan natin, dapat magsalita na tayo, mahal naming Pangulo. Okay, mabuhay po kayo, mahal na Pangulo. No? So sa ating mga kababayan na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, so mag-subscribe naman kayo. Sa mga hindi sumusuporta, mag-subscribe pa rin kayo dahil nga po, kung nakikita nyo na papanood nyo itong mga programa na ito, talagang binibigay po natin ang ating suggestions, ang ating opinion, ang ating insights sa mga issues na ganito. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.
Okay, hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless you all.